babala. Ang nilalaman ng video na ito ay naglalahad ng mga traumatikong imahe at usaping may kinalaman sa kasong kasalukuyang nasa hukuman. Kung ikaw ay sensitibo sa ganitong mga tema, humingi muna ng suporta o iwasan ang panoorin. Lahat ng detalye ay ipinapakita ng may pag-iingat. Maraming impormasyon ang sinuspinde o tiningnan nang hindi inilalantad ang pagkakakilanlan ng mga nasasangkot. May amoy ng mantika na nasunog sa hangin. Malamlam ang ilaw ng lampara, tumutunog ang tabla sa ilalim ng paanan at parang may hininga ang gabi ng baryo. Mabagal, mabahag at may nakatagong tanong. Pagbaba ko pa lang sa jeep, ramdam ko na hindi ordinaryong gabi ang naghihintay. Tahimik na may kakaibang bigat, mga tanawing tila nagtatago ng anino ng pag-aalala. Ako si Mara. Hindi ako paranormal investigator. Vlogger at dokumentarista ako na pumunta rito dahil may kwento, isang pangalan, isang sako, at isang baryong napuno ng takot at haka-haka. Layunin ko lang ay magdokumento, magtanong, at magbigay ng konteksto. Umiwas sa panghuhusga, inuuna ang ebidensya at respeto sa mga taong naapektuhan. Kung may hawak kayong ebidensya na makakatulong sa investigasyon, gamitin ang secure email na nakasaad sa description ng video. Ang unang signal ng ngiting iyon ng komunidad ay isang simple pero nakagugulat na ulat mula kay Mang Ramon, tindero ng poso at bigas sa barangay. Isang madaling araw, may napansin siya sa bakuran ng maliit niyang tindahan. Isang maaliwalas na sako na inilapag lamang sa tabi ng bakanteng lupa. Hindi normal ang laman. Ayon sa kanya, may kakaibang amoy at may mga bahaging mukhang organic, mga fragmento na hindi agad matukoy kung ano. Tinawag niya ang mga kapitbahay. Mabilis kumalat ang balita. Hindi naglaon, may camera footage silang pinakita sa amin na nagsilbing mitsa ng malawakang chismis. Hindi lahat ng detalye ng sako ang ipinalalabas dito. Sinunod namin ang kahilingan ng barangay na huwag ilantad ang eksaktong hitsura at pagkakakilanlan ng mga testigo. Ngunit ang epekto nito, ang takot at pag-aalala ay mahigpit naming idinokumento. May nagsabing naalala nila ang mga kwentong lumipas tungkol sa babaylan. May ilan namang nagdamdam ng galit at takot. Sa mismong gitna ng pagtatalo, isang pangalan ang naiuugnay. Bernadette, isang dalagang kilala sa baryo, pinangalanan ng ilan bilang dalagang babaylan. Mula rito, umiikot na ang lahat, usap-usapan sa kanto, grupo ng mga nagtatanong, at mga magulang na nagmamadaling ilayo ang kanilang mga anak sa dilim. Dahil sensitibo ang kaso, pinili ng kapitan ng barangay na si Kapitan Dado ang maingat na lapit. Hindi nagpatawag ng mob, pinalakas nila ang umiiral na proseso. Tinawagan nila ang pulisya, inirecord ang insidente, at siniguro na protektado ang chain of custody ng sinasabing ebidensya. Nilinaw niya na ang pinakamahalaga ay pigilan ang anumang anyo ng karahasan. Hindi lahat sang-ayon, may mga nagpapahayag ng takot na humantong sa panawagan para agad na gawin ang katarungan. Ipinakita rito ang unang pagkakahati sa baryo. Sa isang banda ang nagmamadaling magdesisyon. Sa kabilang banda ang nagnanais ng maingat na investigasyon. Humingi ako ng permiso na makapanayam ang ilan sa mga residente. Dahil sa takot, karamihan ay nagpasyang magbigay ng testimonya sa kondisyon ng anonymity. Isinulat ko ang kanilang mga kwento sa paraang magpapanatili ng dignidad nila. Hindi bilang pagkilala sa akusado, kundi bilang saksi sa kung paano naapektuhan ang komunidad. Isa sa kanila ang nagsalaysay na may nabanggit sa pamilya na hindi muna magsasalot sa gabi, na may mga batang natutulog na may ilaw at may pamilyang pumipigil sa anak na lumabas ng hindi kasama. Ang maliit na negosyo ng ilang pamilya ay bumagsak ng kaunti dahil sa pagbaba ng mga bumibili sa gabi. Ang mga sektor na umaasa sa turismo o lokal na palengke ay nakaramdam ng pag-aalangan. Humakbang naman ako papunta sa bahay ni Lola Inday, ang cultural memory keeper ng baryo. Sa kanyang maliit na sala, puno ng lumang kuwadro at mga dokumento, ipinaliwanag niya sa akin ang tradisyonal na papel ng babaylan sa lugar. Manggagamot, tagapamagitan sa espiritu,
tagapangalaga ng ritual at kalusugan ng komunidad. Hindi siya mangkukulam, sabi niya sa paraan ng pagpapaliwanag na puno ng pag-alaala, hindi pagkontra. Sa panahong dumaan, ang babaylan ay may responsibilidad na alagaan ang kaluluwa ng baryo, maghilot, magbigay ng payo at magsagawa ng ritual para sa pag-aani, kalusugan at kapayapaan. Ngunit, idinugtong niya, may mga sandaling ang paniniwala ay napilipit. Kapag may kalamidad o kaguluhan, ang mga hindi maintindihang nangyayari ay madalas na iniuugnay sa mga kakaibang tao at doon nagsisimula ang stigma. Ang konteksto na ito ay mahalagang bahagi ng hele ng kasong ito. Hindi natin maaaring ihiwalay ang kwento ni Bernadette mula sa mas malawak na kalinangan kung saan ang tradisyonal na papel ng babaylan ay minsang na-transform at minsay napasisilaw ng takot. Sa modernong baryo, ang pagiging babaylan ay madalas na sinasabing kakaiba at kapag sinangkot ang pangalang iyon sa insidenteng may nakalap na umiinit na balita, madaling maging mitsa ng panghuhusga. Ngunit bago tayo lumihis papunta sa mga haka-haka, kailangang tignan ang ebidensya. Dito pumasok si Pulis Mateo, ang hepe ng lokal na investigasyon. Sa kanyang simpleng tanggapan, inilahad niya kung paano nila hinawakan ang sako at ang mga nilalaman nito mula sa simula, mga hakbang na kritikal sa anumang pagsusuri. Ang pagkuha ng larawan sa lugar nang hindi inaalis ang nilalaman, paglagay ng sako sa sealed evidence bag na may label ng oras at petsa, pagpirma ng mga autorisadong tao sa chain of custody form, at ang maingat na paglilipat ng sealed bag patungo sa laboratorio sa mas makabagong lungsod para sa karagdagang pagsusuri. Ayon kay Pulis Mateo, bawat kamay na humawak ng ebidensya ay nakatala at bawat transaksyon ay may dokumentong sumusuporta. Ito ang kumpletong proseso ng chain of custody, isang proseso na mahalaga upang ang anumang findings ay mapagkakatiwalaan sa korte. Sinundan namin ang proseso kasama ang isang forensic consultant, si Dr. Cruz, na nagbigay ng malinaw na paliwanag para sa mga mamamayan na nagtataka kung ano ba talaga ang laman ng sako. Ang unang hakbang sa laboratorio ay ang pagkuha ng larawan at pagsusuri ng sample gamit ang microscope. Nakita nila fragmentong tinatawag nilang degraded organic material. Sa simpleng salita, kalat na piraso na hindi agad matutukoy kung galing sa hayop o tao dahil sa pagkasira, sunog o exposure sa panahon. Maaaring bone fragment o simpleng butil ng tanim, hindi agad mapagpasyahan. Dahil dito, may 2 hanggang 3 karagdagang hakbang na kailangang sundan. DNA analysis, kung may natitirang DNA, radiographic imaging at histological testing. Ngunit may limitasyon. Ang sampol ay malaki nang napinsala at posibleng hindi makakuha ng kumpletong datos. Maaari naming sabihin kung anong uri ng material ang maaaring ito. Ngunit hindi kami magbibigay ng pangwakas na hatol kung walang matibay na DNA o kumpletong anatomical match, paliwanag ni Dr. Cruz. Ipinaliwanag din niya ang kahalagahan ng chain of custody. Kung may problema sa paghawak o dokumentasyon, maaring hindi tanggapin ang ebidensya sa korte. Samantala, lumitaw ang isang CCTV frame na nagpaigting ng emosyon sa baryo. Ibinahagi ng ilang residente ang isang clip na may nakuhang figura na naglalakad sa bakuran ng isa sa mga bahay. Hindi malinaw ang mukha, may bahagyang pagtakip, marupok na ilaw, at isang anyong tila sugatan o may bakas ng sunog. Sa isang particular na frame, napansin ng ilan ang parang ngiti, isang maliit na detalye na agad nagpasiklab sa emosyon. May natakot, may umiyak, at may nagtanong kung sino ang lalaki o babae sa video. Inulit ko ang paalala na hindi namin ilalabas ang buong footage. Marami sa mga nakapanood ay nananawagan na ipakita ito, pero ang barangay at pulisya ay nagpasya na i-blur at i-anonymize ang mga mukha para protektahan ang karapatang pantao. May tensyon sa pagitan ng kagustuhang malaman ng publiko at ang obligasyon ng awtoridad na protektahan ang due process. Ito ang isa sa mga pinakadelikadong bahagi ng kaso. Kapag lumabas sa social media ang sensitibong footage,
Ang panganib ng vigilante justice at maling interpretasyon ay tumataas. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagpatupad ang barangay ng mga praktikal na hakbang. Paglalagay ng bagong CCTV sa ilang strategic na lugar na may mataas na lighting, pag-install ng motion sensors, at pagbuo ng community watch na may nakausap na training sa non-violent response. Hindi ito simpleng barangay patrol lang. Ito ay pagbibigay ng kaalaman sa mga volunteers kung paano tumugon nang hindi lumalabag sa batas, paano magdokumenta ng insidente ng maayos, at kung paano isecure ang ebidensya hanggang sa maipasa sa pulisya ng legal. Tumulong rin ang ilang NGO at lokal na health workers sa pagbibigay ng psychological first aid at counseling sessions para sa mga naapektuhang pamilya. Ang mga healing circle na ito ay hindi ritual sa espiritual na konteksto ng babaylan. Bagkus, ito ay mga pagkakataon kung saan ang mga tao ay nakaupo, nagbahagi ng takot at alaala, at sinimulan ang proseso ng pagkakalinga. Sa paggawa ng stakeout at pagpatrol, nakuhanan ng ilang beses ang lugar ng dagdag na footage. Ngunit muli, parehong mga autoridad at eksperto ang nagbabala. Ang kalidad ng imahe at ang mga anggulo ay madalas na hindi sapat para sa pagkilala. May mga pagkakataong may nakita silang mga paggalaw sa dilim, mga aninong lumalabas sa frame, mga bagay na sa mata ng takot ay nagiging mas malaki kaysa sa totoong sukat. Sa investigasyon, pinag-aaralan din nila ang mga panahon ng paglabas ng tao, mga alibi at mga kwento ng mga may-ari ng bahay. Si Bernadette, na unang naiuugnay sa insidente, ay inaresto ngunit hindi agad nahatulan. Siya'y pinalaya sa ilalim ng probation habang nagpapatuloy ang kaso. Hindi kami magbibigay ng hatol kung siya ang may sala. Ang korte pa ang magtatakda ng pinal na desisyon. Mahalaga ding maintindihan kung paano nagbago ang buhay ni Bernadette simula nang siya ay mapasok sa sentro ng mga usap-usapan. Maraming kapitbahay ang nag-ulat ng pagkakaroon ng kahihiyan sa pamilya. Mga batang nahihirapang maglaro sa labas nang walang pangungutya. Mga magulang na natatakot magpadala ng anak sa eskwela dahil baka madamay at mga kapitbahay na nag-aalangan magbigay ng trabaho. Ang stigma ay hindi lamang emosyonal. May praktikal ding epekto. May maliit na karinderya na nawalan ng regular na suki dahil ang lugar ay binansagang delikado, at may basketang nagbigay ng libelous comments online na nagpalala ng sitwasyon. Sa ganitong paraan, ang isang insidente ay lumalawak at napupunta sa ibang aspeto ng buhay komunidad. Ekonomiya, edukasyon, at kalusugan ng isip. Nagkaroon din ng mga pagsisikap mula sa lokal na simbahan at mga community leaders na magbigay ng neutral na platform para sa pag-uusap. Hindi ito nangangahulugan ng pag-amin ng anumang sisi. Ang mga panawagan ay tumutok sa pag-iwas sa vigilante action at pagbibigay ng suporta sa pamilya ng nasangkot habang tumatakbo ang kaso. May mga community mediation sessions kung saan pinag-uusapan ang mga takot, pinapaliwanag ang kahalagahan ng ebidensya at sinisikap panatilihin ang kaayusan. Habang nag-uusap kami ni Dr. Cruz at Police Mateo tungkol sa forensic possibilities, inilahad nila na kahit may mga technological tools, may limitasyon ang science kapag ang specimen ay napinsala ng apoy o mahabang exposure. Ang DNA testing ay nangangailangan ng sapat na kalidad ng material. Kapag ang sample ay degraded, maaaring magresulta ito sa partial profile na mahirap ipagsabihan o magamit sa hukuman. May pagkakataon na ang pinakamainam na gawin ay humanap ng karagdagang supporting evidence, mga CCTV frames mula sa iba't ibang oras, mga eyewitness na may magkakatugmang account, at mga dokumentadong alibi. Lahat ng ito ay bahagi ng maingat na investigasyon. Isang napakahalagang aspeto ng buong kwento ay kung paano tumatakbo ang rumor mill, ang paraan ng pagkalat ng mga imahe at bersyon ng kwento sa social media. Sa isang small town, ang isang photo o maikling clip ay maaaring ma-screenshot, mabahagi at muling mabilin sa mga chat group. Sa loob ng ilang oras, ang orihinal na impormasyon ay napapaligiran ng haka-haka, dagdag na detalye at minsan ay panlibak. Kapag ganito ang nangyayari,
ang pagkakataon ng maling akusasyon at paglabag sa due process ay tumataas. Kaya't malinaw ang panawagan ng mga lokal na awtoridad. Huwag mag-post o magpalaganap ng sensitibong footage. Kung mayroong material na mahalaga sa kaso, gamitin ang secure reporting channel na nasa description para ma-assess at maiproseso ng tama. Habang sinusuri namin ang epekto sa mga kabataan, may isang guro na naglahad ng kanyang pag-aalala. Maraming bata ang nagkaroon ng takot na makatulog ng mag-isa. Mayroon ding mga batang binibiro ng kaklase at may ilan na nagpakita ng sintomas ng anxiety. Nag-organisa ang lokal na health unit ng psychoeducation session para sa mga guro at magulang. Paano pamahalaan ang trauma sa bata? Paano pag-usapan ang balita sa isang paraan na hindi nagiging traumatizing? At kailan kailangang mag-seek ng professional help? Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa panlabas. Maraming sugat ang nasa loob, na madalas ay mas mahirap gamutin. Bumalik tayo sa pangyayari sa CCTV at sa footage na nagdulot ng pinakadakilang tensyon. May kilalang frame kung saan may isang figura na naglalakad at may tila marka ng sunog at isang bahagyang ngiti. Perpektong halimbawa ito ng kung paano ang maliit na detalye ay nagiging malaking piraso ng narrative. Ang ngiting iyon ay binigyang kahulugan bilang biro, banta o kahit supernatural na senyales depende sa nagbabasa. Sa investigasyon, tinitingnan nila ang metadata ng kamera, oras, date stamp, orientation, at lens behavior. Sa ilang pagkakataon, ang kakaibang ilaw ay dulot ng lens flare o nasunog na lampara. Sa iba, maaaring may taong tunay na dumaan. Kailangan ng maramihang independent corroboration upang maitaguyod ang anumang claim. Mayroong mga halimbawa sa kasaysayan kung saan ang tradisyonal na pamahiin at modernong kriminalidad ay naghalo, at ito ang dahilan kung bakit maselan ang paghawak sa mga ganitong kaso. Ang babaylan bilang kultura ay hindi dapat gawing automatikong salarin. Sa isang bahagi ng kasaysayan, ang mga tagapamagitan na ito ay iginagalang at kinasusunod. Sa isang modernong lipunan naman, ang pag-unawa ay nagbago. At sa kasamaang palad, minsang ang pagkakaiba ay naging dahilan ng marginalization. Ang kapulungan na pinamumunuan ni Kapitan Dado ay naglatag ng ilang operational reforms para iwasan ang katulad na pagkalat ng maling impormasyon. Pagsasaayos ng CCTV network para mas maayos ang coverage at quality, training sa mga barangay tanod tungkol sa tamang paghawak ng ebidensya at pagdokumenta, at pakikipag-ugnayan sa probinsyal na lab para sa mas maayos na chain of custody protocol. Pinagtibay din nila ang panuntunan na anumang footage o samples ay hindi ipapakita sa publiko nang walang pahintulot ng nag-iimbestiga at ng taong maaaring may mataas na panganib ng pagkasiraan ng pangalan. Sa legal na aspeto, ang mga sumusunod na kaganapan ang dapat pansinin. Nagkaroon ng pag-aresto at pagkakakulong sandali kay Bernadette, ngunit dahil sa limitasyon ng ebidensya at mga proseso, siya ay pinalaya sa ilalim ng probasyon habang nagpapatuloy ang kaso. May nakabinbing kaso sa korte, ang husay at oras ng paglutas ay depende sa mga susunod na pagsisiyasat, forensic results at testimonya sa hukuman. Sa proseso ng hustisya, ang presumption of innocence ay nananatiling mahalaga. Hindi maaaring hatulan ang isang tao batay lamang sa tsismis o hindi beripikadong footage. Ang mensaheng ito ay paulit-ulit na pinaalalahanan ng mga abogado at ng kapulisan. Ang paglabas ng sensitibong material sa public sphere ay maaaring makasagabal sa tama at makatarungang pagdinig. Hindi nagtatapos dito ang responsibilidad ng komunidad. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, may mga volunteer teams na nagsanay sa de-escalation techniques at sa tamang paraan ng pagdokumento ng obserbasyon. Ang mga healing circle at psychoeducation sessions ay nagbigay daan para sa mga residente na magkaroon ng espasyo upang magpahayag ng kanilang takot at alalahanin ng hindi nasisingil sa karahasan. Isang lokal na NGO ang nag-alok ng limited legal aid para sa pamilya ni Bernadette upang masiguro na may maayos na representasyon. Ang mga simpleng hakbang na ito, legal aid, counseling, at community training,
ay nagpapakita na ang tunay na solusyon ay hindi nasusukat sa paghatol ng masa, kundi sa pagbuo ng mga sistemang sumusuporta sa pareho, sa biktima ng possible crime at sa nasasangkot na pamilya na nawawala ng dignidad. Sa pagtatapos ng aming pag-uusap sa baryo, hindi ko maiwasang magtanong, ano ang tinuturo ng insidenteng ito sa atin? Una, na ang rumor ay mabilis magparami at madaling masira ang buhay ng isang tao. Pangalawa, na ang due process at maayos na paghawak ng ebidensya ay hindi lamang teknikalidad. Ito ay sandata laban sa pagbibigay ng maling hatol. Pangatlo, na ang kultura ng isang lugar, kasama na ang mga lumang paniniwala tungkol sa babaylan, ay dapat maunawaan ng may paggalang at hindi gawing sandata ng diskriminasyon. Kung may hawak kayong ebidensya, mga video, larawan o anumang dokumento, huwag i-post agad sa social media. Gamitin ang secure email na makikita sa description para maipasa sa tamang autoridad. Ibigay ang petsa, oras, uri ng file at maikling paliwanag ng kung saan nakuha ang material. Ito lamang ang wastong paraan para matiyak na ang ebidensya ay maaalagaan at magagamit ng tama sa proseso ng investigasyon. Bago ako magpaalam, ilang mahahalagang paalala. Irespeto natin ang dignidad ng bawat tao. Iwasan natin ang paninirang puri at ang paghihimagsik na nag-uudyok sa karahasan. At unahin natin ang katotohanan kaysa sa kagyat na emosyon. Ang hiling ng baryo ay magsisimula kung ang mga mamamayan at ang mga autoridad ay magtutulungan, hindi sa pamamagitan ng mob justice, kundi sa pamamagitan ng maingat na investigasyon, transparent na komunikasyon at suporta sa mga naapektuhan. Kung ang kwentong ito ay tumagos sa iyong puso, mag-iwan ng 2 pangungusap sa comment kung ano ang natutunan mo o kung paano mo gustong makatulong. Mag-subscribe rin sa channel para sa mga susunod na update hinggil sa kasong ito at iba pang dokumentaryong nagdodokumento ng katotohanan ng may paggalang. Paalala muli, ang video na ito ay may sensitibong nilalaman. Ang anumang material na may kaugnayan sa kaso ay dapat isumite sa Secure Reporting Channel sa description. Maraming salamat sa pakikinig at sa paggalang sa dignidad ng mga taong nasa gitna ng kwento. Ako si Mara, hanggang sa muli, mag-ingat at maging responsable sa pagbahagi ng impormasyon.